Kumusta na kayo guys? Ngayong araw ay aakyatin ko itong bundok. Yan, kung makikita nyo yan. Kwento ng mga naninirahan dito ay may malaking ahas daw nakatira dito. Sabi ng mga matatanda ay meron daw kinain na tao noon. Pero mga ilang taon lang nakalipas, may nakakita rin daw na yung ahas ay nandito sa lugar na ito. Yan, aakyatin natin yan guys. Kaya sa mga hindi pa nakakakyat ng bundok, tara, samahan niyo ako. Simple lang ang gamit kong aakyat sa bundok. May dala akong itak, tapos nakatsinelas. Ang lakas ng loob kong aakyat sa bundok nakatsinelas, no? Andito na po ako sa paanan ng paakyat sa bundok. So makikita niyo yan. Talagang yan, makikita niyo yung paligid. Ayan po ang itsura ng aakyatin natin. So walang daanan dito. Kaya ang gagawin natin, gagawa tayo ng daan. Kasi wala tayong pagdaanan na yan. Yan po. Yan ang aakyatin ko. This is a mountain adventure also. So yan, sana makita natin yung sinasabi nila na malapakalaking ahas daw. Napakahirap umakyat. Pagka ganito walang daanan talaga. Yan, ganyan siya. Oh, yeah. Yan. Kung makikita nyo yan, talagang delikado ito. Kung wala kang dalang gamit, kaya nagdala ako, buti na lang nagdala ako ng itak para meron akong pang defense sa aking sarili kung sakaling may mga kalaban dito. Alam nyo na kung ano yung sinasabi kong kalaban. Hindi tao ang kalaban pag akit mo sa bundok, kundi mga animal. Ganyan. Yan yung aakyatin natin. Ganyan katarik yung aakyatin natin na bundok. Yung sinasabi nila na kung saan nila nakita yung ahas, dyan banda. Dyan sa taas na yan. Pero dito ako dadaan kasi bangin dun. Kaya walang daanan, kaya dito ako dadaan. Yan. Makikita nyo naman yung dadaanan natin. Wala po tayong kaya ang gagawin ko, gagawa ako ng konting dito para meron tayong gagawa ko ng mga counting steps. Dito ako sa gitna ng packet guys. So tuloy pa rin ang paggawa natin ng steps kasi mahirap nga. Tulad ng sabi ko, nakatsinelas lang ako. Wala tayong dalang gamit, itak lang at saka tsinelas. Kaya gagawa pa rin tayo ng steps. Yeah. Yan, kahit may konti lang para pag-anuhan lang ng paa.
hirap talaga umakyat sa bundok. So that's the beauty of the mountains. Kita nyo mga kahoy, yan. Nakalahati na ako dito sa gitna. Pero hindi pa tayo nakakaakyat doon sa pinakataas. Yan. Ang ganda. Ang ganda ng paligid. Kung makikita nyo, yan. Andito na ako sa gitna ng gubat, guys. So makikita nyo yung paligid ko. Yan. Sa gitna pa lang ako. Hindi pa ako nakarating doon sa pinakataas talaga. Makikita nyo naman talagang pagod na rin ako. Yan. Yan. Kaya sa mga mountain climber, subukan yung umakyat sa jungle. Magkaiba yung surroundings ng gubat. Kasi dito, talagang wala kang dadaanan. Kumbaga talagang mapusok yung paligid. O tingnan nyo. Welcome to the jungle. Yan yung dinaanan ko kanina. Hindi ako makapag-video kasi talagang matarik. Matarik siya kaya hindi ko magawa na mag-video. Maganda sana kung may kasama. At least meron taga-video. So makikita nyo guys, dyan ako umakyat kanina. Tapos yan, makita nyo yung paligid talagang gubat talaga siya. Yung mga ibang bundok doon. So kaunting ingat lang. Kasi baka dito yung sinasabi nila na malaking ahas. Sa gitna pa lang ako kaya aakyat pa ako. So doon yung pupuntahan natin banda. Doon banda. Sana may makita tayong ibon. Magpahinga muna ako dito saglit. Tapos aakyat ulit ako. Wala akong dalang baon na tubig at saka pagkain kaya medyo pahipahinga muna ng konti. So i-share ko sa inyo ang sinasabi nilang jungle. Para yung mga hindi pa nakakyat ng bundok. Ito na po yun. Makikita nyo. Ganyan po ang itsura niya. May mga matataas na puno dyan. Talagang siya. Pero ang sarap ng feeling pag nandito ka sa taas ng bundok. Na yung naririnig mo yung mga ibon, tsaka yung nakikita mo ay mga damo, tsaka mga iba't ibang klase ng kahoy. O ang ganda ng pakiramdam dito. Kaya yung mga gustong mag-relax, aakyat lang kayo sa bundok, sigurado marirelax na kayo. May dala kayong tubig kasi mahirap umakyat ng bundok. Tsaka pagkain. Tsaka yung mga first aid, pang first aid kasi di maiwasan na may sugat. Yan yung kamay ko, naglinis kanina. Yan, marumi siya. Medyo napagod ako Almost 10 years ago na hindi ako umakyat ng bundok. So pahinga muna ako ng konti tapos itutuloy pa natin na umakyat. Yan yung aakyatin natin dito. Ito yung aakyatin pa natin. Yung daanan na paakyat sa taas. Tara, tuloy pa natin ang pag-akyat. Subukan kong i-video sa inyo kung yung mga dinadaanan ko ngayon guys kasi medyo lang konti. Subukan ko kung makakuha ng video. So talagang gagapang ka pag ganito na para kang may ahas doon may bahay ng ahas doon kalinis. Ako baka may kubura dito, delikado tayo. Bukan ko makakuha ng mga konting footage video dito sa background. Talagang parang may ahas yata doon Ang ganda kasi nung yung
ano ng kahoy. Parang may nakatirang ahas. Tulad nga ng sabi ko kanina, wala talagang daan to, kaya ikaw talagang gagawa ng daan pag-aakyat ka ng bundok. Makikita nyo guys yung paligid, talagang ano siya, mapusok, walang madaanan. Dito. So kakaibang vlog yung ginawa natin ngayon kasi sa bundok. Nag-vlog tayo sa bundok. Puntahan natin. Ingat lang tayo kasi ang kubra kasi naninirahan sa mga malilinis na ano, sa mga ganito, sa mga ganyan. Naninirahan sila sa mga ganyan, kaya pag akyat nyo sa bundok, mag-ingat kayo kasi baka may mga nakatirang ahas sa mga ganito. Ingat lang. Dapat parang ang musang na ano, dapat ano, maingat ka. Okay. So wala talagang madaanan, kaya ang magawa ko ng daan. Yung mga naghahunting sa ano ng mga baboy ramo, alam nila to. Kasi ganito, pag maghahunting ka ng baboy ramo, ganyan ang dadaanan mo talaga. Alam nila to. Kung hindi ka pa nakaakyat ng bundok para sa'yo tong video na to. Grabe, pagod na ako. So almost dito na ako sa taas, kung saan yung banda yung sinasabi nila na kung saan nila nakita yung ahas. Para na rin akong ahas na magapang dito ah. May naririnig ako. Simula dito, tapos yung isang lugar na sinabi nila kung saan nila nakita yung ahas, mga 50 meters. Parang may gumalaw doon banda. Kailangan tahimik tayo. Kailangan mapagmasid ka talaga kung ano, kasi yung mga ahas hindi mo mahalata yan kasi yung mga kulay nila katulad ng kulay din yung mga dahon. May nakita akong gumalaw doon. At saka yung mga ahas may ano yan, pag ano sila, mabigla sila, mayroon silang sounds na maririnig mo. Kaya alam mo na kung may malapit sa'yo na ahas kasi mayroon kang maririnig na ano, na sounds na kakaiba. So
maghintay muna tayo dito, magpahinga muna ako dito. At ganyan, yan po ang background ng bundok sa mga hindi pa nakakakyat ng bundok. Yan po, so yan. Nakaupo ako sa malaking puno.